Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Pinatili ng Asian Development Bank o ADB ang kanilang growth forecast para sa Pilipinas ngayong taon at sa taong 2024 dahil sa inaasahang patuloy na matatag na demanda sa lokal na produkto at serbisyo. Sa pinakahuling ulat ng ADB, pinatili ng multilateral lender ang Gross Domestic Product o GDP growth projection ng Pilipinas sa 5.7% ngayong taon at 6.2% sa susunod na taon. Magiging fastest growing economy ang forecast ng ADB para sa Pilipinas sa Timog Silangang Asya para sa taong ito at sa 2024. Subalit mababa pa rin ang projections sa inaasahan ng gobyerno na 6 hanggang 7% at 6.5 hanggang 8% para sa taong 2023 at 2024 ayon sa pagkakasunod. Para makuha ng gobyerno ang kanilang target ngayong taon, kailangan lumawak sa 7.2% ang ekonomiya ng bansa sa fourth quarter. Samantala, nananatili pa rin sa 6.2% ngayong taon at 4% sa 2024 ang inaasahang inflation ng ADB. Ang inflation projection ng ADB na 6.2% ngayong taon ay mataas pa rin sa inaasahan ng Central Bank na 2 hanggang 4% o 6% para sa buong taon. Ang inaasahang inflation rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay nasa 3.7% para sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ni Lichu Property Consultants o LPC na umabot ng mahigit 1 milyong square meters ang demanda sa mga lokal na opisina na pinangungunahan ng Information Technology and Business Process Outsourcing o IT-BPO sector. Ayon kay LPC Director for Commercial Leasing, Miko Baranda, ang office demand ay umabot sa 1.07 million square meters. Tumaas ito ng 8% mula sa 988,000 square meters sa kaparehong panahon sa nakalipas na taon. Sinabi ni Mr. Baranda na ang office space demand sa bansa ay dinala ng IT-BPO sector. Ayon kay Baranda, ang office vacancy rate sa Pilipinas ay nasa 18% o katumbas ng 3.3 milyong square meters. Kamakailan lamang ay sinabi ng Information Technology and Business Process Association of the Philippines o IBPAP na ang IT-BPM industry ay inaasahang lalago ng record na 8.8% sa pamamagitan ng kita na umabot ng 35.4 na bilyong dolyar ngayong taon. Ang mga lumagong sektor, ayon kay IBPAP President Jack Madrid, ay ang healthcare, banking and finance at ang contact centers. Dagdag ni Madrid, walang problema sa demanda at marami ang demanda sa Pilipinas. Ang problema ay ang supply ng tao. Kailangan nila ng marami pang trabahador. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tataas ang antas ng tubig sa Maynila simula itong darating na Enero 2024 kung saan inaprobahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang pagtaas ng singil ng 2 water concessionaires. Inaprobahan ng MWSS ang dagdag na 6 na piso at 41 sentimo kada cubic meter para sa Manila Water Company at karagdagang 7 piso at 87 sentimo kada cubic meter para naman sa Maynilad Water Services Incorporated. Epektibo ang dagdag singil sa Enero 1 taong 2024.
Ang mga kliyente ng Manila Water sa East Zone na kumukonsumo ng 10 cubic meters ay madaragdagan ng 34 na piso at 13 sentimo ang kanilang bill kada buwan, habang ang mga kumukonsumo ng 20 at 30 cubic meters ay makikita sa kanilang monthly bill ang karagdagang 76 na piso at 68 sentimo at 187 piso at 1 sentimo ayon sa pagkakasunod. Para naman sa Maynilad sa West Zone, ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters ay may karagdagang 45 piso at 36 na sentimo sa kanilang buwanang bill, habang ang kumukonsumo ng 20 cubic meters kada buwan ay magbabayad ng karagdagang 100 piso at 67 sentimo. Sa mga kumukonsumo naman ng 30 cubic meters, magdadagdag sila ng 205 piso at 87 sentimo sa kanilang monthly water bill. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.